May maniwala man o sa hindi, sadyang mahiwaga ang mundo para sa ating mga tao. Nariyan ang tinatawag na mga engkanto na may tinatagong karangyaan kahit hindi natin nakikita. Mga lamang lupa na napakaraming kakayahan na kahit kailan ay hindi natin kayang gapiin. At mga aswang na simulat sa pol, nagdudulot na ng takot sa ating pagkatao kahit pa mga bata lang tayo o hanggang tumanda. Gayunpaman, iba ako sa mga taong sadyang kinatatakutan ang mga kagaya nila. Ako si Lara, 25 anyos. Maniwala man kayo sa akin o hindi, kasal ako sa aswang. Sa madaling salita, isang aswang ang aking asawa. Nagkakilala kami ni Sid sa isang parte. Ako ang tipo ng taong nag-iingay at nagiging dahilan ng buhay sa isang kumpulan. Mahilig ako sa wine, sayawan at kasiyahan. Siguro nadala ko na ang kasanayang ito dahil bata pa lang ako ay nasanay na ako na nag-iisa. Tanging yaya lang ang kasama ko sa bahay. Ang mami at daddy ko ay palaging wala sa amin. Nasa abroad sila at abala sa pagpapayaman. Nakakalungkot lang isipin kasi ilang beses ko nang gustong sabihin sa kanila na hindi lang sa pera ako nabubuhay. Gusto ko din sana silang makasama at maranasan maging isang normal na tao. Pakiramdam ko kasi parang hindi ako normal. Isa ako sa mga perpektong halimbawa ng mga babaeng pinakaiingatan ng kanilang mga magulang. Pinakaiingatan na halos ayaw na nila akong palabasin ng walang kasama. Bawal magkaroon ng kaibigan. Bawal gumawala ng walang nagbabantay. Kaya naman nang lumaki ako, naging rebelde ako laban sa kanila. Madalas kong gawin ang mga bagay na ayaw nilang gawin ko talaga ng personal. Pero dahil sa katigasan ng ulo ko, go lang ako ng go. Balik tayo sa pagkakakilala ko kay Seth. Maghahating gabi na iyon. Nasa kalagitnaan kami ng isang party. Nasa dance floor ako kasama sina Sasha at Ami. Pareho kaming nakangiti habang animoy sawang kumikiwal-kiwal sa gitna. Alam ko, maraming babae at lalaki ang nais na makipaglapit sa akin. Pero ako na ang umiiwas sa kanila. Dahil hindi talaga ako mahilig makipagkaibigan sa iba, maliban sa mga taong malapit na sa akin. Nakakatatlong ikot lang ako sa pagsayaw nang humantong ang mga mata ko sa lalaking nakaupo sa sofa. Mag-isang tumutungga na animoy problemado. Hindi ko alam kung ano ang aking nakain at basta ko na lang siyang nginitian. Napataas pa ang kilay ko nang hindi niya ako pinansin. Hindi niya ako pinansin. Nainsulto ang kagandahan ko sa unang pagkakataon. Walang kahit na sino ang tumanggi sa akin simula pa noon. Kaya naman inis na iniwan ko ang mga kaibigan ko sa dance floor at pinuntahan ang lalaki. Hi! Nakangiti ko pang wika sabay agaw ng bote sa kanina lang ay tinutungga niya. Walang habas ko ding ipinakita sa kanya na uminom ako sa bibig ng bote na iniinuman niya. Hindi nakapagsalita ang lalaki. Walang paalam na naupo ako sa kanyang tabi. Inilapag ko ang bote with voice pa din sa nakadikwatro. Mukhang malungkot ka. Wika ko pero dinampot lang ng lalaki ang bote na inilapag ko at siya namang tumungga noon. Wala ka nang pakialam doon. Patutsada ng lalaki kaya natawa ko. Ito pa lang ang unang beses kong may maka-encounter na isang masungit na lalaki. Na-challenge ako sa inaasta niya. Basta ko na lang hinila ang kwelyo niya at ginawa rin siya ng maring halik. Hindi ako sanay dahil ito ang unang beses na humalik ako sa lalaki. Oo,
O mas tama bang sabihin natin na ako na mismo ang nagbigay ng aking unang halik? Gayunpaman, nanlaki ang kanyang mga mata sa aking ginawa. Siguro hindi niya inaasahan ang paghalik ko sa kanya. Wala din naman akong pakialam. Sa mga oras na ito ay nagre-rebelde pa din ako sa aking mga magulang. Gusto kong gumawa ng mga bagay na alam kong hindi ko magagawa kapag mabait ako. Naramdaman ko na lang na lumalim ang halikan namin. Napagtanto ko na nakakandong na ako sa lalaki at siya na ang may kontrol sa lahat ng ginagawa namin. Dito na nanlaki ang aking mga mata. Sinubukan ko siyang itulak, pero para lang akong sumandal sa isang napakatigas na pader. Kalaunan, kinabig na niya ako at nalasahan ko na ang dugo sa mga labi ko. Dito na ako naging marahas sa pagtulak sa kanya. Isang mapanuksong ngiti ang tumambad sa aking harapan. Napakasarap ng iyong dugo, aniya. Napamulagat ako sa kanyang sinabi. Habol ko ang hininga samantalang siya parang wala lang. Hindi siya hiningal sa naging halika naming dalawa. At imbis na matawa ako sa kanyang sinabi ay naasar ako. Hindi siya nasarapan sa halik, bagkus mas nasarapan pa siya sa dugo. Anong ibig mong sabihin? Maang tanong ko sa kanya. Tumayo ang lalaki at mas lalong naklaro ko ang taglay niyang kakisigan. Sa unang pagkakataon, nablangko ako sa maraming bagay. Hindi ko na nagawa pang makagalaw habang nakatitig sa kanya. Hahanapin kita, binibini. Aniya tuluyan na akong iniwan. Natulala ako at hindi na iwasang sundan siya ng tingin. Nakaramdam ako ng kilig sa tinging iginawad niya sa akin kahit pa iniwan na niya ako. Hindi ko man lang namalaya na nakalapit na pala sina Sasha at Ami. Labis ang pagtataka sa iniasat ako. Girl, anong nangyari sa'yo? Si Ami. Uy girl, that's a first. Ba't ka tulala? Untag ni Sasha. Napakurap ako at ilang beses na nakiramdam. Natulala nga ako. Hindi ko alam kung anong karismang mayroon ng lalaking iyon at nagawa niya akong mawala sa sarili ko. Inalalayan ako ni Sasha. Okay ka lang girl? Yeah, okay lang ako. Hanggang sa makauwi na kami ni Ami at Sasha, ay laman pa din ng aking isipan ng lalaki. Hindi siya maiwaglit sa aking isipan. Mabuti na lang, piniling mag-sleep over ng dalawa kong kaibigan sa bahay. Kaya hindi ako naboryo sa kakaisip sa kanya. Nga pala, next week, papunta tayo ng Baguio. Sino ang gustong sumama? Biglang untag ni Sasha. Kumislap ang aking mga mata nang marinig ang salitang Baguio. Bakasyon, malamig, makakapag-relax. Iyon ang nasa isipan ko. Kaya naman, una pa ako kay Ami na humarap kay Sasha. Sama ako. At pagsapit nga ng araw ng bakasyon, bumiyahe kami ng dalawa kong kaibigan patungong Baguio. Sobrang saya ko na sa buong durasyon ng aming biyahe ay hindi ako makatulog. Sabik na sabik ako. Feeling ko malaya na ako sa mahigpit na pamamalakad ni na Mami at Daddy. Pinagkakatiwalaan naman kasi nila ang mga kaibigan ko. Kung may mga kabulustagan kaming ginagawa, sa aming tatlo lang iyon. Never itong nag-leak sa kaalaman ng matatanda, lalo na at pareho-parehong magkaka-business partner ang mga magulang namin. Nagpa-reserve kami ng isang rest house malayo sa kabahayan. Nababalutan ito ng nagtataasang pine trees. Mahirap ang daan papunta sa rest house. Kaya nang nasa city kami ay sinagad na namin ang pamimili para hindi makababa kaagad.
May sarili naman kaming dalang kotse at parehong sanay sa pagmamaneho, kaya salitan kaming tatlo. Ito ang gusto ko sa aking mga kaibigan. Wala sa bokabularyo namin ng sabunutan at turuan kung sino-sino ang gagawa o gagastos. Kaming tatlo na mismo ang nagdedesisyon. Huminto kami sa isang malaking rest house kung saan hindi ko matatawag na bahay bakasyunan. Isa itong cabin style na tirahan na may 2 palapag at cute na rooftop sa halip na bubong. Mangha naming nilibot ang buong lugar at napawaw nang makitang kumpleto ito sa mga appliances. May sariling electric at water supply, kaya hindi problemang paggamit sa mga bagay na nasa loob. Iisa lang ang kwarto na ikinatutuwa naman namin. Sama-sama kaming tatlo at may 2 banyo. Isa sa loob ng silid at isa sa may kusina. Kumpleto din sa cooking utensils ang kusina. At nakakamangha ang kanilang electric stove na kung titignan ay parang kaparasong salamin lang na inilapag sa tiles. May malaking ref at may wine station. Sa salas naman ay naroon ang 48 inches flat screen na television with the speakers pa yon. Grabe, ang ganda. Naibulalas ko. Lumabas ako at nakita ang garden na may nakakamanghang landscape. Maayos na nakabahig ang mga mamahaling rosa sa exotic. Sa labas ng bakuran, may wildflower na may iba't ibang kulay. Para itong winawagayway sa ugoy ng hangin. Sa garden naman, may mga nakadisplay na mga elves, fairies at mga mushrooms. Nagmumukha kaming nasa park, sa halip na sa bahay. Pero still, nakaka-relax ang ganda ng paligid, nakakawala sa problema. Idagdag pang pareskong hangin at napakalamig ng simoy. Nalibang ako sa kakapasyal, kaya naman hindi ko namalayan na lumagpas na ako sa gate at nagtuloy-tuloy sa kakahuyan. Napatingin ako sa aking orasan. Kagabi pa kami bumiyahe ng aking mga kaibigan, kaya maaga pa lang ngayon dito sa Baguio. Pasyado 7 ng umaga pala kami nakarating. Kaya nababalot ng fog ang buong lugar. Gayunpaman, hindi may tatangging nakakaakit ang kagubatan ng Baguio. Tahimik at malayo sa magulong presyensya ng syudad. Habang naglalakad, naulinigan ko ang malakas na lagaslas ng tubig. Naisip ko, baka may bati sa di kalayuan. Nagmandali ako sa paghakbang para makarating sa sadya kong pupuntahan. Dito ko nagisna ng isang napakagandang tanawin na kahit kailan ay hindi ko aakalaing matutunghayan ng aking hubad na mga mata. Ang ganda! Nakita kong hubarin ang aking sapatos. Malamig ang bato, sa totoo lang. Para akong nakapatong sa isang malaking tipak na yelo. Pero sobra aking gulat nang subukan kong ilublob ang aking mga paa sa tubig. Mainit-init. Parang hot spring. Kaya imbis na bala ko nang umalis ay hinayaan ko na munang manatili doon ang aking mga paa. Ni hindi ko nilingon ang ingay na naulinigan ko sa di kalayuan. Isang grupo ng kalalakihang kagaya ko ay mga bakasyonista din. Kaso lang, kita ang angas sa kanilang mga forma. Uy, may babae. Diyosa. Ang puti. Naiirita ako sa narinig kong sinabi nila. Alam kong kung na ibang pagkakataong lang ay baka ma-flatter ako sa kanilang tinuran, kaso lang. Mukhang repes ang mga ito at may mga edad na pala. Tinaasan ko sila ng kilay nang makalapit sa akin. Isa sa mga lalaki, iyong naka-sneakers na kulay gray. May bigote at medyo malaki ang tiyan. Ito ang lumapit sa akin. Nakangisi habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Mukhang nag-iisa ka yata. Gusto mo bang samahan kita?
sabay halakhak ng nakakairita. Hindi ko nagustuhan ang lagapak ng tuwa sa kanyang mga mata, kaya naman tumikim ako at tinaasan siya ng kilay. Pwede ba? Mind your own business. Matabang kong wika at saka tumayo na. Hindi pa ako nakakaramdam ng takot sa kanila dahil naiinis ako sa ginawa nilang pangdistorbo sa pananahimik ko. Palayo na ako sa kinauupuan ko kanina nang harangan ako ng 3 lalaki. Oh, alis ka na. Magpapaparty pa tayo eh. Umiinit ang ulo ko nang hawakan ng isa sa kanila ang braso ko. Bitawan mo ko. Walang ganang wika ko sa kanila. Nagsisimula ng umalsang takot sa aking puso. Alam kong hindi ko dapat maramdaman ito pero nasa gitna kami ng kagubatan. Magsisigaw man ako ay walang kahit na sino ang maglalakas loob na tulungan ako. Kailangan ko lang ikalma ang sarili ko para makaisip ako ng paraan kung paano makawala sa kanila. Nandilat bigla ang mga mata ng isa sa mga lalaki. So, akala mo ba, pakakawalan ka namin ng ganoon na lang? Hindi kami mamamatay tao, iha. Pero gusto naming tumikim at magparaos nitong namimigat naming pantog sa bata at sariwang laman kagaya mo. At sabay nagtawanan ng 5. Naglumikot kaagad ang aking mga mata. Kinakabahan at nagsisimula na sa pagtayuan ng mga balahibo ko sa batok. Kakaibang kilabot ito kaysa sa kababalagang dapat ko sanang maramdaman. Hindi na ako nakapiyok ng pagtulungan na nila akong hawakan. Nagtaas baba na ang dibdib ko sa labis na tensyon. Alam ko na kaagad na mapapahamak ako. Bitawan niyo ko, mga bastos. Sinubukan kong magpumiglas nang maramdaman ang paghagod ng magaspang na kamay sa aking mukha. Pababa iyon ng pababa hanggang sa humantong ito sa aking dibdib. Nangalit ang bagang ko sa labis na galit. Mga baraso ko lang ang nagkataong hinawakan nila, kaya naman sinamantala ko ang kalayaan ng aking mga paa. Mabilis kong sinipang isa sa mga lalaking pinakamalapit sa akin. Napasigaw siya sa sakit at kaagad ko namang sinipa din sa tiyan ang isa pa. At saka sinapok ang pangatlo. Tumakbo ako at napasigaw kaagad ng haplutin ng ika-4 na lalaki ang aking mahabang buhok. Pero kinagat ko ang kanyang kamay, kaya napasigaw siya sa sakit. Sinamantala ko ang pagkakataon para makatakbo. Halos magkanda dulas ako dala ng lumot at yamog. Pero hindi ako tumigil. Mas nanaisin ko pang mahulog sa pangpang kaysa sa maging parausan ng mga pangit na lalaking iyon. Hindi ko tuloy napansin ang isang nakausling ugat ng punong kahoy sa daraanan ko. Napatid ako niyon at kaagad na napasobsob sa batuhan. Dahilan kung bakit ako nagkanda sugat-sugat nang bumagsak ako sa lupa. Napaungol ako sa sakit na aking naramdaman. Pagkaramdam ko ay nabugbog ako sa nangyaring pagkabagsak. Isang mahinang iyak na lang ang aking pinakawalan nang matanaw ang 5 kalalakihang iyon na kay hahayok ng tingin habang nakatingin sa akin ng malagkit. Tila ba wala na akong takas sa lagim na hatid nila. Kaya naman kahit nahihirapan ay pinilit kong gumapang. Uwag, layuan ninyo ako. Nanghihina kong wika na hindi naman nagtagumpay dahil sa bawat paggalaw ko ay napapaigik ako sa sakit. Nabagan ako nang makitang nasa ulunan ko na ang mga kalalakihan at mukhang anumang oras ay sasagpangin na nila ako. Nawawala na ng pag-asa na napapikit na lang ako.
Pero basta na lang akong napatunganga nang makita ang isang lumilipad na bagay mula sa ere. Isang nilalang na may pagkakahawig sa paniki pero mas mabangis. Medyo malaki at tila ba may sariling isip ng umaatake sa mga kalalakihan. Kanya-kanya sa paghawi sa kanilang ulunan ang mga tao nang makita nilang sila ang punteriya ng paniki. Sa bawat paglipad nito papalapit sa kanila, ay hindi ko maipaliwanag kung bakit sila ang inaatake ng paniki. Maya-maya pa, napamulagat ako. Ang paniki ay nagkatawang tao. Naging kawangis ito ng katawan ng isang lalaki. Kitang-kita ko sa aking mga mata kung paano inatake ng lalaki ang mga tumutugis sa akin. Iniangat niya ang kanyang kamay. Tsaka walang habas na pinagkakalmot ang 5 kalalakihan. Nakakagulat lang na kahit nag-iisa siya ay nagagawa niyang umatake ng hindi man lang nalalamangan. Ang mas nakakatakot pa, sa bawat pagsugod niya ay nakikita ko ang pagkatakam sa kanyang muka. Lamang hindi ko siya makilala. Kulay itim at mabalahibo kasi ang kanyang balat at natatakpan ng kakaibang puot ang kanyang muka. Isang aswang. Isang gabunang aswang. Hindi na nakagalaw ang mga lalaki nang kay bilis niyang nahablot ang mga ito. Sabay balya sa isang tabi. Kalaunan, nagulat ako nang makita kung paano sinakyan ng aswang ang isa sa mga lalaki at hiniwa ang tiyan nito gamit lamang ang matutulis na kuko. Sumirit kaagad ang masaganang dugo kaya napatakip ako sa ilong nang malanghap ang masangsang na amoy. Hindi ko man personal na kilala ang nasabing gabunan, ay nararamdaman ko ang galit sa kanyang presensya. Pinagpapasan niya ang mga lalaki at ibinalya sa kung saan na dahil sa lakas ng pagkakahagis niya ay nababalian sa tuwing bumabalandra sa matigas na batuhan o kaya ay sa kakahuyan. Bago pa man makatakas ang 5 lalaki ay agaran niya silang nilantakan at tinanggalan ng mga balat kahit buhay pa. May pinutulan ng ulo at may binutas ang tiyan sabay hugot ng lamang loob. Ang bango ng dugo. Hindi na siya nahiya pa ng isubo ang kanyang daliri. Ang kanyang daliring may pulang mantsa at sarap ng nilantakan ito. Ikaw babae, napagawi ka sa kagubatan. Di mo ba alam na maraming gumagalang masasamang nilalang sa lugar na ito? Kinalabutan ako sa kanyang sinabi. Alam kong totoo iyon dahil masyadong liblib ang lugar na kinaroroonan namin. Kung bakit naman kasi naisip ko pang magpunta dito nang nag-iisa. Mas lalong hindi ako makapaniwala na magagawa ng isang aswang ang kumain ng pinakamasarap na putahing para sa akin ay kasuklam-suklam. Impit akong napaiyak nang masaksihan ko kung paano nilantakan ng aswang ang mga masasamang loob na kanina lang ay siyang natatakam na humahabol sa akin. Parang biglang nabaliktad ang sitwasyon. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon at waling pinilit na bumangon. Napaigik ako sa sakit ng aking paa na hula ko ay naipitan pa yata ng ugat. Nagdanda iyak ako sa pagbangon hanggang sa nakasandal naman ako sa malaking punong kahoy. Nanginginig ako sa sobrang takot. Isa akong babaeng may poise pero ng mga oras na iyon, wala na akong pakialam kung ano ang itsura ng pagmumukha ko. Ang gusto ko lang, maging maayos ang lagay ko at makalayo sa aswang na kasalukuyang nag-aagahan sa aking harapan. Gustong-gusto ko nang sumuka dahil sa kanyang ginagawa. Naririnig ko ang kanyang pagnguya at paghikop na para bang
Ako ang kanyang nilalantakan. Pakiramdam ko tuloy. Nauna nang sumakabilang buhay ang aking kaluluwa dahil sa aking mga nasaksihan. Mas lalo akong namutla nang mapansin kong ako naman ang balak na lapitan ng aswang. Huwag, maawa ka. Nangihina akong sabi. Hindi kita sasaktan. Aniya tumingala sa langit. Para bang kinokontrol ang kanyang sarili. Magaan ang katawan na bigla siyang lumundag tsaka lumapag sa aking harapan. Halos mahimatay ako sa sobrang sindak. Hindi ko alam kung ano bang magiging tamang reaksyon ko para wag lang niya akong saktan. Sinubukan kong umatras pa habang nakikita siyang humahakbang. Pero naging mas masakit para sa akin ang gumalaw. Hindi ko na napigilan pa ang mas lalong mapasigaw nang makitang sumayad na ang kanyang mabalahibong kamay sa aking pisngi. Hindi ko alam kung dahil ba sa sakit o ginaw o takot, dahil bigla na lamang akong nawala ng malay. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nananatili sa karimlan. Ang alam ko lang, naramdaman kong hindi sumayad ang aking katawan sa lupa habang nakapikit ako. Nahihilo at hindi ko man lang magawang idilat ang aking mga mata. Sobrang nanginginig ako. Sinikap kong gumising pero sadyang mahina ang katawan ko. Kaya hinayaan ko na lang muna na magpatianod ako sa kung anuman ang nararamdaman ko. Ilang din akong natutulog nang magkamalay ako. Sa apo ang ulo na idinilat ko ang aking mga mata. Tahimik sa lugar na aking kinaroroonan. Naitanong ko sa aking sarili, patay na ba ako? Nasaan na ako? Wala na ako sa batis o sa kagubatan, kagaya nung una kong nagisnan. Hintakot na nayakap ko ang aking sarili. Gusto kong magwala sa isiping baka nagtagumpay na ang mga masasamang loob sa binabalak nila sa akin. Nasaan ako? Naibulalas ko nang makabangon ako. Siguradong nag-aalala na sina Shasha at Ami dahil kanina pa ako nawawala. Paraning pa naman ang dalawang iyon. Kahit na alam naman nilang kaya ko naman ang sarili ko ay sumusugod ka agad sa police station para lang mahanap ako. Nangyari na yon ng ilang beses na at nakakahiya kong susugod sila ngayon sa pulis. Kahit nandito lang naman ako sa kagubatan. Hindi ko nga alam kung saan ako banda naroroon. Nandito ka sa puder ko, Binibini. Napamulagat ako nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Kaya napalingon ako sa bandang kaliwa ko. Nagkatitigan naman kami ng kulay tsokolating matang iyon na tila ba nanunuot sa aking kaluluwa. Ang kanyang mga tinging matitiim ay kayang mangusap gamit lamang ang kanyang mga mata. Maang na napatingin ako sa kanya. Ikaw? Dahan-dahan na sumilay ang mga ngiti sa labi ng binata. Sumpa man, nakaramdam ako ng paru-paro sa aking tiyan nang masilayan ng kanyang napakagandang ngiti. Hindi mo pala ako nakakalimutan. Paano kita makakalimutan? Ikaw ang nag-iisang hinalikan ko sa bar. Mas lalong lumawak ang ngisi ng binata. Alam ko sa mga sandaling iyon, gusto niyang maulit ang nangyari noon. Marami akong gustong itanong sa kanya. Marami akong gustong malaman. Katulad ng kung paano ako nakarating sa kanyang poder. Paano niya ako nakita? O siya ba ang may pakana at hinahabol ako ng mga pangit na lalaking iyon? Nababasa ko ang iniisip mo, Binibini. Pero pasyensya na. Hindi sinasadyang pagkakakita natin. Nagulat na lang ako nang nasa panganib ka.
at nililigtas ng isang paniki. Kaya naman nang maging abala sila, sumasalisi ako at binuhat kita dito sa aking cabin. Nanlamig ako nang maalala ang nangyari sa akin. Paniki. Imposible. Naganyong tao ang paniking iyon. Nasaksihan ko kung paano nito nilantaka ng mga salbahing lalaki na nambasto sa akin. Kailangan ko silang ma-report sa pulis. Teka, paniki? Hindi paniki ang nagligtas sa akin. Oh, well, paniki nga siya, pero hindi siya basta normal na paniki lang. Nagbagong anyo siya, naging tao. Isa siyang aswang. Hysterical kong wika. Nag-aalalang niyakap ako ng lalaki. Ewan ko ba, ito pa lang ang pangalawang beses na nagkita kami. Pero iyang pakiramdam na at home ako sa bisig niya, damang-dama ko. Parang ayaw ko nang umalis doon. Shh, kumalma ka, binibini. Alam kong natatakot ka, pero ligtas ka na. Sigurado ako. Pagod lang iyang nararamdaman mo. Kaya nakala mong nagbagong anyo ang paniki at naging tao. Pero totoo ang sinasabi ko. Liz, huwag mo nang i-stress ang sarili mo. Walang aswang sa lugar na ito. Matagal na akong nakatira dito. Kaya alam kong walang kahit na anong klase na masamang nilalang ang napapagawi rito. Kung meron man, di ba dapat ako ang una nilang nilantakan? May himig pagbibiro sa kanyang tinig. Nag-aalangan man, hindi na ako nagsalita. Ingat na ingat ang lalaki nang ako ay kanyang bitawan. Tila ba isang mamahaling kristal na hindi pwedeng basta ilapag na lang. Inabot niya sa akin ang kanyang kamay. Ako nga pala si Ulysses. Ikaw, ano ang pangalan mo? Napakagwapo ng lalaki. Kung nasa ibang pagkakataon kami, baka nagtatalo na ako sa sobrang kilig. Dahil at last, pinansin ako ng crush ko. Pero hindi. Nagkita kami sa hindi pa inaasahang pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa kagubatan. At sa dinami-dami ring tao, siya pa talagang nakakita sa akin. Lara. Ako si Lara. Pilit akong umiti. Inalalayan niya ako at hinaplos ang aking buhok. Nakatitig lang siya sa akin. Anya, napakaganda ko raw. Gusto kong ma-flatter. Pero may mga pag-aalala pa ako na mas nauunang sumingit sa ulo ko. Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Tumango ako at napasilip sa suot kong relo. Pasado 11:00 na ng umaga. Medyo matagal din pala akong nawala. Kailangan ko nang umuwi, Yoli. Babe, tawagin mo kong babe. Kagaya ng mga tawag ng ibang kasintahan sa kanilang mga nobya. Alam ko masyado pang maaga para doon, pero parang siguradong sigurado siya sa kanyang sinasabi. At wala akong lakas para tumanggi. Dito lang ba ang tinutuluyan ninyo? Tanong niya sa akin nang dumating kami sa harapan ng rest house. Nakikita ko sina Sasha at Ami na dudungaw-dungaw sa terrace at may hawak na phone. Ayun, mukhang nag-report na nga sila sa kapulisan. Nanlaki ang mga mata ni Sasha nang makita ko. Oh my goodness, Lara, saan ka galing? Natataranta niyang wika, kasunod si Ami. Nagtatatakbo silang nagtungo sa gate para pagbuksan ako.
Roha, ano, sagot. Nag-aalala kami sa'yo. Si Ami. Bumaling siya sa kasama ko at namilog ang mga mata. Sino yung kasama mo, Lara? Ang gwapo. Kinilig ang dalawang babae kay Ulysses. Napangiti ako at hinawakan ang braso ng lalaki. Sorry mga bishi, naligaw ako sa daan at muntik nang mapahamak. Buti na lang nakita ako ni babe. Pagkapanabay na napasinghap ang dalawa. Babe? Oo, siya ang aking boyfriend. Kinikilig kong wika sa kanilang dalawa. Pero gusto kong humalakhak nang makita ang pagkalaglag ng kanilang mga panga. Literal na hindi sila makapaniwala sa aking sinabi. Well, nakakabigla nga naman ang aking binalita. Dahil kahit isa akong rebeldeng anak. No boyfriend since birth ang pig ko. Tapos basta na lang akong may ipakilala sa kanila. Tapos isa pang stranger. Ang mas kakaiba nga lang, kahit stranger pa talaga para sa akin si Ulysses, ay hindi ko maramdaman ang pagiging estranghero niya sa puso ko. Ito na yata ang tinatawag na love at first sight. Kaya kahit alangan sa dalawa kong kaibigan ang aking sinabi, pinakitunguhan naman nila ng maayos si Ulysses. Pinatuloy namin siya sa bahay at inasikaso. Kaibilis ng pangyayari. Kanina lang, estranghero pa kami sa isa't isa. Ngayon, malagkit pa kami sa pandikit. Dahil hindi kami mapaghiwalay. At wala akong balak na makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagkakaintindihan ng aming mga puso. Isa lang ang sigurado. Nagkaroon na siya ng espasyo sa dibdib ko. Lumipas sa mga araw ng aming bakasyon na maayos at masaya. Walang kahit na anong banta ng pagkasira. Hindi namin iniisip na baka may biglang dumating na dilobyo. Kung saan pwede kaming mawasak ng ganoon din kabilis. Masaya kami sa piling ng isa't isa. At alam ko, masaya din sina Sasha at Ami para sa aming dalawa. Isang gabi, maaga kaming nahiga ng aking mga kaibigan. Napagod kami sa kakajogging sa labas ng bahay. Mahamog kasi at malamig kaya naisipan naming magpapawis. Halos humihilik na ang mga kaibigan ko. Nang mapagpasyan kong bumangon. Hirap akong makatulog. Kaya naisip kong uminom ng gatas, baka sakaling antukin ako. Habang naglalakad ako papunta sa kusina, natigilan ako. May namataan akong bulto ng isang naglalakad na babae sa labas ng bahay. Naalala ko, may dumating nga pala kaming kasambahay kanina, si Aling Nele. Isa siyang 50 anyos na matandang babae. Mahilig sa duster at nakapusod ang kulay puti na nitong buhok. May suot na salamin sa mga mata at medyo werdo. Hindi na sana ako magtataka, kaso lang. Nakita ko siyang papunta sa kagubatan, sa likod ng mayayabong na pine trees. Hindi ko alam kung ano ang nakain ko, at kahit malamig at madilim na sa labas, ay sinundan ko siya. Halos atakihin ako sa takot habang nagmamadaling napasiksik sa mga estatuang duwende. Nakita ko nang tumingala si Aling Nili sa maliwanag na buwan at umalulong. Nagulat ako sa kanyang iniasta. Para siyang nasisiraan ng bait, pero napagtanto kong may mas nakakatakot pa palang tagpo akong masasaksihan. Saglit na huminto sa pagtibok ang puso ko nang makita ang kasunod na ginawa niya. Nagubad siya at nagsagawa ng orasyon na tanging siya lang ang nakakaintindi.
Nagpapahid pa siya ng langis na abot pa sa aking pinagtataguan ang lansa. Napatikip ako sa aking ilong. Makalipas ang ilang sandali, napasinghap ako. Nagbago siya ng anyo. Ang kanyang maamong mukha ay naging mabalasik. Tinubuan siya ng mga kuko at pangil. Sa kanyang kilikili lumabas ang isang malaking mabalahibong tila pamaypay na bumubukadkad. Katulad ng sa paniki at naging buhaghag ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay naging pula at nanlilisik. Umungol siya ng may pagkakahawig sa isang leon. Sumingasing at animoy gutom na gutom. Isang aswang gabunan. Hintakot na mas lalo kong isiniksik ang aking katawan sa mayayabong na yellow bells sa may gate. Hinintay ko na mawala siya sa aking paningin. Umaangil siya at tila ba may inaamoy sa hangin. Inuha ko na aamoy niya ako. Gusto kong magsisi kung bakit ko pa naisipang sundan ang matanda. Takot na takot ako at hindi ko siya kayang tapatan. Tila nabawasan ang aking tapang na sa bagkampay ng kanyang pakpakay. Nahahanginan ako. Nakita ko nang umangat sa ere ang aswang na si Aling Nele at tuluyan nang lumipad patungo sa direksyon ng kagubatan. Sanlaksang kilabot ang aking nadarama nang wala na siya. Tila ba ngayon ko lang nagawang makapa ang aking lakas ng loob. Diyos ko, anong nakita ko? Nanginginig man, pinilit ko makatayo hanggang sa makahakbang ako palapit sa pinto. Pumasok ako sa loob ng bahay at nanginginig na inilak ang lahat ng lugar na pwedeng pasukan ng nilalang. Sana lang talaga wala siyang balak na lantakan kami. Nagpasya na akong matutulog na. Pahiga na ako nang makarinig ng malakas na kalabog sa rooftop. Napatingala ako. Imposibleng pusa ang tumalon dahil wala namang pusa sa bahay. Ibinili namin sa caretaker na ayaw ko sa pusa dahil may allergy ako sa mga ito. Napansin ko pa mas pabigat ang mga yapak nito kaysa sa orihinal na pusa. Higit sa lahat, hindi ngumingiyaw ang nilalang na nasa bubungan dahil umaangil ito na animoy naglalaway. Hindi ko alam kung ano ba ang pwedeng mangyari pero kinakabahan ako. Ito ang unang pagkakataong magkakagulo sa bakasyon namin. Kahit ayaw ko mang gustuhin. Sobrang nababalisa ako. Nangingibabaw ang kaba na aking naramdaman habang nakatingala sa rooftop. Habang pinapakinggan ko ito, ay mas lalo ko lang naririnig ang ingay sa tapat ko mismo. Kaya hula ko. Ako ang kailangan ng aswang. Nagmadali ako sa pagbangon. Halos hindi humihinga na pumunta ako sa aming sala. Hinayaan kong bumaha ang liwanag ng iswitch ko ang ilaw. Natatakot man. Kinuha ko ang kutsilyo sa kusina at sumiksik sa may sofa. Promise. Kapag may lumapit sa akin ngayon, ay sasaksakin ko siya. Ang mga mata ko ay nakaabang na sa may pinto, kaya naitanong ko sa aking sarili kung talaga bang may makakasagupa akong nilalang ngayon. Hindi ako sanay. Paano na kapag nalaman kong aswang nga ang may kagagawan ng mga ingay at kalmot sa rooftop? Pagkaramdam ko'y umakyat pa ang lahat ng dugo sa ulo ko. Nang mapagtantong hindi na namin nasarhan ng ayos ang pinto ng rooftop, papunta sa ikalawang palapag. Rooftop iyon. Sino naman ang mag-aakalang may bibisita sa amin at sa ere manggagaling, kaya sa rooftop siya lalapag. Masinigpitan ko ang pakikiramdam hanggang sa marinig kong may tumalon sa lupa. Natanaw ko ang isang nilalang mula sa rooftop. Ang kaninang balisa ko ng sarili
ay mas tumindi pa. Nang mapagtanto kong sa paligid naman ng rest house naglibot ang nasabing aswang. Tila ba naghahanap ng paraan para makapasok. Hinahanap ang marupok na bahagi ng dingding dahil dinidiinan ito ng kanyang mahabang kuko. Nariyang kinakalmot niya ang dingding. Sinusubukan niyang makalusot sa mga sewang at ang mas nakakangilo ay sinisilip niya ako sa maliliit na butas. Dito na ako nakapagdesisyon na tawagin ang aking boyfriend. Ilang ring ang aking narinig at sumagot na ang nasa kabilang linya. Babe. Nanginginig kong wika sa cellphone. Hindi ko alam kung bakit masakit ang aking lalamunan habang lumulunok ng laway. Pero isa lang ang natitiyak ko. Sobra akong natatakot. Lara, babe, okay ka lang? Alalang wika niya sa kabilang linya. Kaya hindi ko na napigilan ang aking mga hikbi. Babe, tulungan mo ko. May aswang sa labas. Gusto niyang pumasok. Babe, puntahan mo ko, please. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng aking mga luha sa mga mata. Kaya naman narinig ko ulit ang mapagkalingang boses ng aking kasintahan. Huwag kang magbubukas ng pinto ha. Hintayin mo ako. Puntahan kita kaagad. At namatay ang kabilang linya. Wala akong ideya kung ano ba talaga ang nangyari, pero alam ko at nararamdaman ko. Palapit na sa aking kinaroroonan ng boyfriend ko. Isa pa sa labis kong ikinairita ay ang mga kaibigan kong hindi magising-gising. Kahit ilang beses nang niyuyugyok. Ano ba kasi ang nangyayari sa kanila? Napasigaw ako nang makarinig ako ng kalabog sa may pintuan. Tila ba binabalya ang malaking pinto. Mas lalo akong nanginig sa takot. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Dala ng pagkataranta, nagawa kong sumiksik sa ilalim ng kama. Napatalo na lang ako sa gulat nang makarinig ako ng komosyon sa labas. Kaya kahit natatakot ay kaagad akong umalis sa pinagtataguan at sumilip sa bintana. Nakaramdam ako ng ginhawa nang makita si Ulysses na naglalakad papalapit sa aming bahay. Hindi siya mampakali at palingon-lingon sa kanyang pinanggagalingan. Wala man siyang nakikita ngunit baka sa kanyang muka. Ang kakaibang kutob na tila ba hindi niya kayang ipaliwanag. Nakita ko nang mapahinto siya sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay. Sabay lingon sa kanyang likuran. Ibig kong atakihin sa puso nang mapansing may malaking asong nakasunod sa kanya. Lawit ang dila at hindi gumagalaw habang pinagmamasdan siya. Diyos ko, iligtas mo po si Ulysses. Ilayaw mo po siya sa kapahamakan. Mahina kong wika at mangiyak-ngiyak sa pagdadasal. Makailang beses pa akong napasign of the cross at muling sumilip sa bintana para lang mapakunot no. Wala na si Ulysses sa labas ng aming bahay. Makailang beses kong kinusot ang aking mga mata pero wala na talaga. Hindi ko malaman kung nasaan na siya. Sa halip, isang kulay na itim na aso ang aking nakikita. Sa harapan ng aso naman, naroon ang isang itim ding baboy. Sumisigok-sigok ito na animoy naghahanap ng makakain. Pero duda ako kung baboy ba talaga ang mga ito. Parang nais pumasok ng baboy sa may pinto ng aming tinutuluyan na rest house. Nakikita ko ang masigasig niyang pangngudngod ng kanyang uso sa may kalambutang lupa dala ng hamog.
Mabilis pa sa 4:00 gumapang kaagad ang kilabot sa aking buong pagkatao. Alam kong sa pagkakataong ito, hindi ko nang pipigilan ang labis na takot. Naging desperada na ako at niyugyug na sila Sasha. Tumampa ako sa kama at maras na nag-ingay para lang magising sila. Ami, Sasha, gumising kayo. Girls. Nakailang yugyug na ako pero wala pa ding nangyayari. Talagang naging malalim pa din ang tulog ng dalawang babae. Kaya naiinis na tumayo ako at nagpalakad-lakad sa kabuuan ng kwarto. Kanina, namamalikmata akong nakatingin sa bintana. Akala ko nariyan si Ulysses. Tapos biglang malalaman ko na wala naman pala siya. Tapos may nakikita naman akong aso at baboy na parang naghaharangan habang nais magunahan kung sino ang unang makakalapit sa pintuan. Natatanaw ko pa ang baboy na dahan-dahan ng bumabagis habang hinaharangan naman ng malaking aso. Kahit nang paatras niyang nilayuan ng aso ay tila ba, hindi ko pa din mapigilang kilabutan ng makitang animoy. Naghihintay ito ng mga susunod na gagawin. Para bang may sariling isip ang aso hanggang sa magkikisa ito. At dahan-dahang nagkakatawang tao, kagaya ng nangyayari din sa baboy. Pero nabingi ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Saglit akong natulala dahil sa labis na takot. Buong akala ko talaga aatakihin ako ng baboy. Ngunit sa tingin ko ay hindi pa iyon nakatakdang mangyari. Nakita ko siya sa kabilang bahagi ng pinto at nakahandusay. Hindi gumagalaw at mukhang nanigas na. Ang ikinakasisinda ko lang ay nang makita kong dilat ang kanyang mga mata at lawit ang kanyang dila. Bumuhagag ang kanyang buhok at animoy hindi gumagalaw sa kanyang kinaroroonan. Giyon na lang ang kilabot na aking nadama. Akala ko mamamatay na ako sa nerbiyos. Ngunit iba ang nangyari. Umungol ng pagkalakas-lakas ang aswang at umagik-gik na para bang mangkukulam. Natuyuan ako ng laway dahil sa nadaramang tensyon. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang kutob ko sa aswang na iyon. Natatakot ako at kinakabahan. Mapupula ang mga mata nito at tumutulo ang laway. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang ipagtanggol ang sarili ko. Dahan-dahan na kinuha ko ang nakasukbit na palakol sa may kusina at inihanda sakali mang umatake ang aso o maski ang baboy. Malakas ang aking pagkaramdam na ang mga nasabing nilalang ay puro aswang. Maya-maya lang umungol ang aswang at nagkikisay. Mas lalong humaba ang dila nito at naging dilat pang lalo ang mga mata. Dito na ako tuluyang kinilabutan. Natitigan ko ang kanyang mga mata. Siya si Aling Nele. Sabi na nga ba, may tinatago siyang lihim na mahalaga talagang malaman. Kanina may napapansin akong kakaiba sa kanya na hindi ko mawari. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa kanyang mga kasama o kausap. At mas lalo na sa akin ay matalim na klase at malalim. Ang mababa niyang tono at ang paglihis niya ng tingin sa tuwing tinititigan ay sobra niyang ikinaiirita. Pansin ko din kanina habang nasa kusina kami hindi siya mapalagay sa akin. Akala ko nga binabalisaw-saw siya. Sobrang likot niya sa kinatatayuan. Halos hindi mapakali. Parang napapaso ng baga o ano. Tila hindi naman ito pansin ng aking mga kaibigan sa loob ng bahay. O baka ako lang ang nakakapansin sa kanya. Nakita ko ang paggapang ng aswang papalapit sa pinto dahil nakasilip pa din ako sa bintana.
Dala siguro ng nakagawian, gumawa ako ng ingay. Tumikim ako at sininghala ng aswang. Ang sabi-sabi kasi na kapag naunahan ko daw sa pagsigaw ang aswang ay hindi na niya masasakop ang taong nais niyang biktimahin sa kanyang kapangyarihan. Kaya umangil ang aswang at dahang-dahang nagbago na naman ang figura. Makailang ulit na kumurap ako ng aking mga mata. Tila isang kasupasumpang nilalang ang nakikita ko sa aking harapan. Dahil dito ay nilunod ako sa labis na takot. Nakisilip din ang aswang sa bintana at sa pagkakataong ito, nakatingin na siya sa akin. Walang anumang lumusot siya sa sewang ng bintana at may daladalang nakakasindak ng ngiti na hindi ko kailanman maitatanggi. Bago ko pa man maibato ang hawak na palakol sa aswang, nauna na itong dumaluhong sa akin. Tumaas baba ang kanyang dibdib sa paghingal dahil sa kasabikan. Ako naman ay halos maihina sa labis na takot dahil sa aking nadarama. Pinagkakalmot ako ng aswang hanggang sa magkanda sugat ang aking buong katawan. Nakakangilo pa na tignan ng aswang na unti-unting nagiging isang hugis babae. Hubot-hubad ito at maitim pa sa grasa ang balat. Ang kanyang mahabang buhok ay buhaghag at tila ba may buhay. Gumagalaw na parang ahas. Tila ba nais manuklaw at mamulupot sa sino mang makakalaban ng kanilang amo. Baka sa kanyang mukha ang matinding puot na kahit kailan ay hindi ko pinapangarap na igawad sa akin ng ibang tao. Malakas pa sa akin ang babaeng aswang. Kaya niya akong ibalibag at balian ng hindi man lang gumagamit ng malakas na puwersa. Ito ang dahilan kung bakit mabilis akong nanghina. Hahayaan ko na lang sana ang aswang na lantakan niya ako nang ipulupot nito ang mahabang buhok sa lig ko. Balak niyang ipasok ang mga dulo ng buhok sa aking ilong at tenga, pati bibig at mata. Hindi na sana ako manlalaban pa dahil sa labis na panghihina at tanggapin na lang ang masaklap kong kamatayan. Kung hindi lang ba rumaragas ang dumating si Ulysses. Ngunit kakaibang aura niya sa mga oras na iyon. Layuan mong babaeng mahal ko. Aniya at ibinalya ang aswang sa isang iglap. Napasingap ako sa kanyang ginawa, lalo pa't malakas na tumilapon ang aswang palabas ng bahay. Muli niyang hinabol ang aswang at maras na inatake. Pinagsusuntok niya ito hanggang sa magkabali-baliktad ang kanyang leeg. Sa pagkakasapok ng galit na si Ulysses. Wala kang karapatang sakta ng babaeng gusto ko. Akin siya. Akin lang at hindi mo pwedeng kantiin, maski dulo ng buhok niya. Sa labis kong pagkagulat, nakita ko nang iangat niya ang kanyang mga kamay. Nabastan na lang nagkaroon ng mahahabang kuko. Gayon na lang ang aking pagkasindak. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Natulalaan na lang ako nang walang habas siyang sinugatan ng aswang. Dahilan para pumulandit ang sariwang dugo nito sa damuhan. Ulysses! Sigaw ko. Tila walang naririnig ang lalaki dahil nagpatuloy siya sa pag-atake sa aswang. Hindi ko nga alam kung paano niya nagawa iyon. Alam kong imposible para sa isang normal na tao ang talunin ng isang aswang gamit lamang ang kanyang kamay. Pero nagawa ito ng aking kasintahan nang walang kahirap-hirap. Hindi ko pa yata talaga nakilala ang lalaki kahit pa pinag-alayan ko na siya ng aking pagmamahal. Sa isang iglap, nagbago ang pananaw ko sa mga bagay-bagay. Nang makita ko mismo sa dalawa kong mga mata na nagbago siya ng anyo. Siya ay naging isang aswang. Naglaban sila ng kanyang katunggaling aswang, si Aling Nele. Mabilis na umangil ang nilalang
at muling sumugod. Dito na ako nakasaksi ng matinding labanan. Aswang sa aswang. Mga nilalang na parehong may kakaibang kakayahan. Nakita ko kung paanong nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa hanggang sa nagkakalmutan. May aso't pusa na walang ibang kayang gawin kundi away kalye. Nakikita ko pang dihado si Ulysses sa laban na kinukutya ng kalaban nitong aswang na si Aling Nele. Mahina raw ang katulad niyang aswang na hindi nakakain ng sariwang lamang loob. Kaya sisiguraduhin niyang mamamatay na daw si Ulysses. Siyempre, hindi naman ako papayag na ganoon na nga ang mangyari, kaya kailangan ko siyang tulungan. Naalala ko na may biniling atay ng baboy si Sasha kaninang umaga. Hindi namin ito nailagay sa ref. Dahil nag-defrost kanina si Aling Nele. Hindi ko naman alam na aswang pala siya at pagrarason lang ang sinasabi niyang lilinisin ang ref. Yun pala ay may balak siyang lantakan ang atay ng baboy. Pahablot ko itong kinuha sa may kusina nang makarating ako doon. Nainis ako kasi nangangamoy na ito. Lintik na Aling Nele. Oksayado sa pera. Kaagad akong tumakbo papunta sa labas ng bahay. Naabutan kong nagsasapukan pa ang dalawang aswang sa katauhan ni Aling Nele at Ulysses. Kailangan lumakas ang aking kasintahan. Hindi naman pwedeng basta na lang siyang matalo dahil siya ang tagapagligtas ko. May tiwala din ako kay Ulysses na hindi niya ako sasaktan. Maliban na lang kay Aling Nele. Wala akong pakialam sa kanya dahil nag-aasta pala siyang maamo para magawang makagapang sa aming lungga. "Babe, saluhin mo to." Sigaw ko sa kanya at kaagad na hinagis ang kaperasong atay na medyo nagdudugo pa. Alam kong makakatulong ito sa kanyang pakikipaglaban kahit ilang minuto lang. Mabuti naman magaling sumalaw si Ulysses at walang pag-aalinlangang nilantakan ang initsa ko sa kanya na atay. Sa isang iglap, tumalim ang kanyang mga mata. Naging mabangis ang kanyang anyo at mas mabalasik ang kanyang presensya. Nagbago siya ng kanyang anyo. Ang kanyang balat ay nagiging abuhing maputla na ginagapangan naman ng kulay pulang ugat. Literal itong naging halimaw at hindi na iyon mawawaglit pa sa aking isipan. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano ko pa makilala ang Ulysses na minahal ko sa maikling panahon. Pero nakakagulat isiping hindi ko magawang matakot sa kanya. Muling nagtagisan ng lakas ang dalawang aswang. Naging abala sila sa isa't isa. Kaya hindi ko napansin ang kaninang baboy na aswang na papaatake din bala sa aking likuran. Napasigaw na lamang ako nang makita kong papadulong na ito sa akin. Kaya mabilis din akong nakapag-isip. Pumasok ako sa bahay at naghanap ng maipanlalaban sa aswang. Namataan ko ang isang martilyo. Hindi ko akalaing magagamit ko ito para pumatay ng aswang. Sobrang kinikilabutan pa din ako sa isiping dadanak ang dugo dahil nais ko pang mabuhay. Sana lang talaga mabuhay pa ako pagkatapos nito. Sa bawat pagtataka ng aswang ay naihampas ko ang martilyo sa kanyang mukha. Sumasabog ang mabigat na metal, dahilan para nagkandadabutas ang mukha ng aswang. Mukhang lalo itong nangangalit ang mga bagang sa labis na galit. Alam ko iyon dahil naiinis ang aswang na hindi man lang niya magawang makaganti sa akin. Sa hindi ko din malamang dahilan, nagagawa kong sanggain ang bawat atake ng aswang. Kung sino man siya nakasama ni Aling Nele, sisiguraduhin kong masusunog sila sa init ng araw mamaya pagsapit ng umaga. Nagkaroon ng pagkakataon ng aswang para masakal ako. Gayon na lang ang pagtili ko na ikinagalit naman ni Ulysses. Iyong mga tingin niya ay tila ba isang mabangis na hayop
na kayang pumatay ng ilang batalyon sa loob lamang ng isang iglap. Nagawa niyang pugutan ng ulo ang aswang na kalaban niya. Tsaka nilundaga naman ang aswang na umatake sa akin at hinila ang may kahabaan nitong buhok. Umatungal man ang nilalang ay hindi niya magagawang bumalik sa akin dahil hindi siya mabitaw-bitawan ni Ulysses. Mas lalong ginanahan siya sa pananakit sa aswang. Sa katunayan, ibinabalibag niya ito. Kaya naman gayon na lang ang aking pagkataranta nang magawa pa ng aswang na maabot siya at makalmot ang kanyang muka. Bahagang buntot na bumangon ng dalawang aswang. Sugatan na si Aling Nili. Ngunit nanilisik pa din ang mga mata nito. At hindi man lang ako nagawang tignan. Gayunpaman, naging palaisipan sa akin kung papaanong sugatan na ang mga ito. At alam kong nahihirapan ng makatayo at nagawa pa ding makabangon. Babalikan namin kayo. Magbabayad kayo. Ikaw, Ulysses. Malalaman ng mga magulang mo ang ginawa mong pagpatol sa babaeng dapat sana ay iaalay natin. Alay, sa huli kong pagkakatanda, ang anak mo ang ialay sa anito. Hindi si Lara na siyang aking mapapangasawa. Aminado ako na nagulat ako sa aking narinig. Kahit nakakaramdam ako ng takot at kaba ay hindi ko maiwasang mamanga sa aking narinig. Ako, mapapangasawa ni Ulysses. Hindi na nagaksaya ng panahon ng mga aswang. Kanya-kanya na sila sa pagsialisan at hindi na inabala pang hintayin ang magiging susunod na reaksyon ni Ulysses. Nang mawala na sa aming harapan ng dalawang aswang, saka para maragasang nagtatatakbo sina Sasha at Ami na parehong pawisan. Lara, ayos ka lang ba? Alalang wika nila, kaya naman nataranta kong nilapitan din ang mga kaibigan ko. Kanina ko pa kayo ginigising. Ano bang nangyayari sa inyo? Hindi ko kayo magawang gisingin. Beshi, nagising talaga kami pero hindi ko alam kung anong klaseng mahika mayroon ng mga aswang na iyon. Hindi ko magawang idilat ang mga mata namin. Kaya akala mo tulog kami. Rason naman ni Ami. Huwag niyo nang isipin iyon. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Mahinang wika sa akin ni Ulysses. Kaya sa kanya naman natuon ang atensyon ko. Nagsinghapan ng dalawa kong kaibigan sa likuran. Pero wala naman silang sinabi. Alam ko, si Ulysses na naman ang kanilang tinititigan. Palagi naman talaga. Lalo na dahil nasaksihan nila ang pagbabagong anyo ng aking kasintahan. At muling nagbalik sa kanyang itsurang tao. Nakakatakot ang katotohanan ito para sa akin. Pero kapag si Ulysses ang pinag-uusapan, hindi ako makaramdam ng pangamba. Pakiwari ko ay safe ako sa kanya. Kaya naman ng gabing iyon, sumama ako kay Ulysses sa lugar nila. Naiwan sina Sasha at Ami sa bahay habang sandamakmak na bilin ang kanilang pinapaalala sa akin. Huwag kayong mag-alala. Magiging ayos lang din ako. Sabi ko sa kanila. Sinimulan na namin ang paglalakbay papunta sa kagubatan. Sabi ni Ulysses, nasa pusod ng kagubatan daw ang tahanan ng kanyang pamilya. Bago pa man kami maunahan ng mga tauhang aswang ng kanyang magulang, ay kailangan mauna daw kami sa pagdating doon. Nang sa gayon ay
May paliwanag niya sa kanila na ako ay kanyang kasintahan at minamahal. Isa sa mga naging batas nila na kailangang magkataluyan ng aswang sa kapwa-aswang. Ang tao ay tinuturing nilang pagkain. Pero kahit pa man ay nabinyagan na siya at naging ganap ng aswang ay hindi niya kayang kumain ng tao. Hindi niya kayang lumamon ng kawangis nila kahit pa man hindi makapangyarihan ng mga tao. At wala itong kakayahan katulad ng sa kanila. Hindi ko kayang ipahamak ang mga tao, maliban na lang kung masasama sila. Yun ang batakaran ko. Ayoko talaga kumain ng tao kapag hindi masama ang budhi. Wika niya sa akin. Nagpapasalamat na lang ako at ganawan ang mindset niya. Aba, kung lahat ng aswang ay masisiba, baka naubos na kaming mga tao. Pero habang naglalakad, isinasalaysay ni Ulysses ang lihim ng kanyang pamilya. Dati palang isang santiguar ang kanyang papa. Nagkagusto ito sa kanyang mama, kaya iniwan ang pagkaswang at mas piniling maging normal na tao. Ngunit nang maipanganak daw si Ulysses ay tinapuan siya ng isang malubhang sakit. Ito ang isang uri ng karamdamang mahirap lunasan. Ngunit sadyang mahiwaga ang mga aswang. Sila ang bukod tanging nilalang na kahit nasugatan na o nanghina ay kaya pa ding gamutin ang sarili. Sa madaling salita, may natatanging lunas sa mga aswang na sa kanila lang mahahanap. Naging disparada ang kanyang mga magulang. Gusto nilang gumaling ang kanilang anak. Kaya kahit alam nilang isa itong pagsuko sa kanilang paniniwala at kakayahan, ipinili nilang sumapi sa pagkaswang. Nang sa gayon ay maipagamot nila ang kanilang nag-iisang anak. Sa totoo lang, naiinggit ako sa klase ng pagmamahal na taglay ng mga magulang ng aking kasintahan. Isang walang katulad ang pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak. Hindi ko gusto maging aswang, pero wala akong pagpipilian. Ito lang ang natatanging paraan para mabuhay ako. Kaya kahit mahirap ay napilitan kaming mamuhay ng iba sa nakasanayan namin. Mahirap maging isang aswang. Hindi kontrolado ng taong kanyang kakayahan. Naiintindihan ko siya dahil kakaiba naman talaga ang paraan ng pamumuhay nila. Pero sabihin na ng iba na nahihibang ako, pagkat minamahal ko ng lubos ang lalaking ito at wala akong balak na ipagkait sa kanya ang pagmamahal ko. Sa katunayan, sumama ako sa kanya para ipakita ang pagiging seryoso ko sa pagmamahal ko para sa kanya. Hindi ko na napansin ang layo ng aming ginawang paglalakbay. Sa bilis pa naman niyang tumakbo, walang sino man ang mag-aakalang nakasampalang ako sa kanyang likuran, habang siya naman ay binilisan ang pagtakbo. Humantong kami sa harapan ng isang malaking bahay na sa tingin ko ay abandonado. Ngunit sa totoo lang, nagkakamali ako. Maraming nakapalibot na sulo sa kabuuan ng bakuran. Malawak ang espasyo pero hindi ko masasabing inaalagaan. Sa harapan ng main door, may nakaabang ng isang napakabatang babae. Tansya ko nga ay matanda pa ako rito ng 5 taon. Nakakross ang mga braso ko nito na namamahinga sa kanyang dibdib. Suot niya ang isang galanting bestida, tsaka nakayapak lang. Higit sa lahat, matalim ang tingin nito sa amin. Kuya Sid, sino ang kasama mo? Naglilipat-lipat ang tingin ko kina Ulysses at sa babae. Bakit siya tinawag na Sid ng babae?
at sinambit siyang nitong kuya. Kaya marahil kapatid niya ang babae. Margarita, siya si Lara, ang aking kasintahan. Namilog ang mga mata ni Margarita. Marahil hindi ito makapaniwala sa ginawang pagtatapat ng kanyang kuya. May kasintahan kang tao, kuya? Oo, Margarita. Kahit ang iyong ate Lara, sana ay kaibiganin mo siya. Ngumiti kaagad si Margarita at nagniningning ang mga matang napatitig sa akin na agad kong ikinailang. Gusto ko siyang maging kaibigan, kuya. Pero napakabango ng kanyang dugo. Margarita, mag-unos dili ka. Hindi natuloy ang pagbabagong anyo ng babae nang sumingal si Ulysses. Kababakasan ng galit ang kanyang mga mata. Nakahanda na nga itong magbangayan kung hindi lang may lumapit ulit na isang magandang babae sa aming tatlo. Sa tingin ko ay ang ina ito ni na Ulysses at Margarita. Magkakawig kasi ang kanilang mga mukha. Sid, bakit may kasama kang babae? Ma, hindi lang siya basta babae. Siya si Lara, ang aking nobya. Hindi kaagad nakapagsalita ang ginang. Alam kong nagulat siya sa aming tinuran, pero wala na akong magagawa. Alam kong nasabi na ni Ulysses ang gusto niyang sabihin. Bakit mo dinala ang babaeng yan dito? Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ginagambala ni Manang Nili ang aking kasintahan. Tumango ang babaeng mama ni Ulysses. Anya, alam nila ang panggugulong ginagawa ni Aling Nili at siya ang nag-uutos rito para gambalain ang pakikipaghalubilo ni Ulysses sa akin. Hindi ko lang maintindihan kung bakit, pero ang tanong ko sa isipan ay isinatinig ng aking kasintahan. Bakit nga ba, ma? Ano bang ayaw ninyo kay Lara? Angil niya na ikinahawa ko ng mahigpit sa kanyang kamay. Bigla akong natakot sa naririnig kong bangis sa mga tinig nila. Pakiwari ko ay magkakaroon kaagad ng hindi sinasadyang mga pagkakasakitan sa pagitan nila dahil sa kanilang tono ng mga boses. Sapagkat siya ay tao, pagkain natin siya, anak. Hindi mo siya pwedeng gawing katipan. Hindi ninyo ako pwedeng liktahan, ma. Ako ang masusunod at hindi ikaw, Sid. Hinawakan ako ni Ulysses at tinakay papasok sa kanilang bahay. Na hindi na siya nag-abalang lingunin ang kanyang ina, kaya bigla akong nahiya. Kahit naman kasi ayaw ako ng mama niya, ay hindi naman makatarungan na hinayaan ko lang ang aking kasintahan na sigaw-sigawan ang mama niya. Nagmamadali kaming pumasok sa isang kwarto. Hinarap ako ni Ulysses at kinausap. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Matatanggap din tayo ni mama pagdating ng araw. Nahihirapan lang siyang intindihin tayo ngayon dahil alam niya kapag nagpakasal ako sa isang tao, wala nang rason para manatili ako dito. Anong ibig mong sabihin? Kapag pinakasalan kita ay ikatutuwa ito ng aking ama. Ibig sabihin, matatalikuran na niya ang pagiging aswang na siya namang matagal na niyang pinapangarap na gawin. Hindi lang ito magkaroon ng katuparan dahil naaawa siya kay mama. Kapag umalis si mama sa puder ng mga aswang, pwede na silang magkalaban ulit at baka maging dahilan ito ng pagkakasira ng aming pamilya.
Alam mo naman sigurong walang aswang ang nagtatagal sa piling ng albularyo, hindi ba? Magkabaliktad ang kanilang paniniwala. Pareho silang may mataas na tingin sa sarili at ayaw magpatalo. Kaya sana, pumayag ka sa hiling ko. Hindi magagawa ni Mama na kalabanin ng aking ama kapag ikaw ay naging asawa ko na, pagkat pareho na ang sitwasyon natin sa kanila. Na nagkaibigan ang isang aswang at normal na tao. Mahaba niyang paliwanag sa akin. Naiintindihan kita, Ulysses. Pag-iisipan kong sinabi mo. Nakangiti kong wika sa kanya. Maraming salamat. Siya nga pala, nasa kabila lang ang aking hihigaang kwarto. Huwag ka sanang mahihiyang kumatok sa dingding kung sakali mang may kailangan ka. Pero pakiusap, huwag na huwag kang lalabas o magbubukas ng pinto kapag may kumatok sa iyo ng 10 oras ng gabi. Ha? Bakit naman? Alam mo naman siguro na aswang ang mga taong kasama ko sa bahay na ito, hindi ba? Ayaw lang kitang mapahamak. Maraming salamat, Ulysses. Pwede mo akong tawagin na Sid na lang. Magiging asawa na din naman kita. Hindi ko maintindihan pero hindi ko na napigilan ang kilig na aking nadarama ng mga sandaling iyon. Matiwasay kaming nakatulog ng gabing iyon, ngunit hindi ko mapagtanto ng lubusan kung bakit parang may nararamdaman akong kakaiba. Basta na lang kasi akong nagising ng alanganing oras. Kaya naman nang hindi ko na matiis ang pagpabiling-biling ko sa higaan ay idinilat ko na ng tuluyan ang aking mga mata. Bumangon ako at nakiramdam sa paligid. May naririnig ako mabibigat na paghinga mula sa labas. Kaya kinabahan ako. Sid, ikaw ba yan? Tumayo ako at lumapit sa may pinto. Alam kong naroon pa rin ang kung sino. Kaya pinakikinggan ko ang kanyang boses. Sakali mang magsalita siya. Hindi ko doon pwedeng basta nalang buksan ang pinto dahil binalaan ako ng aking boyfriend kanina. Kinakabahan tuloy ako sa kung sino man ang nasa kabilang pinto. Namutla na lang ako nang marinig ang boses ng mama ni Sid na basta na lang nagsalita makalipas ang ilang saglit. Lara, buksan mo ang pinto. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Sobrang kabado ako at hindi ko na matandaan kung paano ako tila tinakasan ng kaluluwa. At natagpuan ko na lang na bukas ang pintong kanina lang ay maayos na nakasarado. Tumambad sa aking harapan ang umahangos na si Margarita. Nakangisi ito na abot hanggang sa tenga. Sa kanyang likuran ay naroon naman ang isang ginang na sa tingin ko ay ang mama ng aking kasintahan. Ikaw ang kasintahan ni Sid. Kahit natatakot, hindi ko ba din nakalimutan ang bigbigay ng galang sa ina ng aking nobyo. Mama, magandang gabi po. Mas magiging maganda ang gabi, iha, kung hahayaan mo kong tikman ang kaperaso ng iyong laman. Napasigaw ako ng marahas nang dinalawang ako ng ina ni Seth at basta na lang pinagkakalmot. Alam kong sa pagkakataong ito, mahihirapan akong ipagtanggol ang sarili ko. Lalo at nakikita ko si Margarita na basta na lang din humaba ang kanyang buhok na dahan-dahan pang gumapang papalapit sa aking kinaroroonan. At balak akong lingkisan iyon. Maawa kayo. Pagkawalan ninyo ako. Pagkawalan ninyo ako at huwag niyo akong saktan. Bakit ang tigas mo?
Iisang beses pa lang kitang nadadaluhong ngunit kung magmamakaawa ka ay para bang ginawa ko ni ito ng ilang ulit. Anang mama ni Sed. Nakita ko namang lumapit sa amin si Margarita at nanlilisik ang mga mata. Hindi kami makakapayag na ikaw ang kumuha ng buhay ng kuya ko at ialay ito sa pagiging albularyo. Hindi ko hahayaang sirain mong pamilya namin. Wala akong sinisirang pamilya, Margarita. Meron, at iyon ay ang aming pamilya. Haliparot na babae. Basta ka na lang dumating dito para i-anunsyo na ikaw ang minamahal ni kuya. Hindi mo ba naisip na kapag naging isa siyang ganap na albularyo ay pwede na niya kaming kitilan ng buhay? Napaiyak ako sa puot na nakikita ko sa mukha ng dalawang aswang. Alam kong hindi lang ang pagkatakam nila sa akin ang rason kung bakit kailangan nila akong puntahan at sugurin. Alam kong ito ay sa kadahilan ng gusto nila akong itaboy dahil pwedeng magkalimutan silang magkakadugo at magturingang magkaaway. Kaya naman wala akong magawa kundi ang mapaisip ng malalim sa aking mga narinig mula sa kanila. Sinubukan kong sipain ang ina ni Sed na nakadagan sa akin. Nagkagulatan pa kami nang magawa ko siyang ihulog sa kama, kaya gayon na lang ang pagmamadali ko makabangon matapos siyang umangil sa aking harapan. Halos hindi humihinga na tinakbo ko ang kanilang hagdanan para makalabas ako ng bahay. Hindi na ako nakapag-isip pa ng matino. Ang alam ko lang ay kailangan kong makatakas dahil kapag hindi ko ito nagawa, siguradong sasaktan ako ng mga aswang. Nakalimutan ko nang nasa tabing silid lang pala si Sed na naghihintay ng aking pagtawag para madaluhan niya ako sa mga bagay na lubos kong kinakatakutan. Matagumpay naman akong nakalabas at sumalubong sa akin ng malamig na hangin nang takbuhin ko ang madilim na kakahuyan. Hindi ko na ininda pa kung ilang beses akong nagtatatakbo o pag ilang pagkakataon akong natumba. Ang mahalaga ay nagawa ko makalayo hanggang sa makarating ako sa may batis kung saan naroon ang tawiran para makabalik ako sa tinutuluyan naming rest house ni Sasha. Alam ko na nasa bahay na iyon lang ang aking mga kaibigan at naghihintay sa aking pagbalik. Walang pakundangang tumawid ako sa tubig hanggang sa magtatatakbo na naman ako papunta sa batuhan kung saan kailangan kong tahakin paakyat sa burol kung nasaan ang daan papunta sa rest house. Hindi ako tumigil dahil sa labis na takot. Mag-uumaga na nang makasamba ako sa burol na kinaroroonan ng rest house. Tsaka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Alam kong ligtas na ako sa mga aswang na humahabol sa akin. Posibleng kasama doon si Margarita at ang kanilang ina. Alam ko naman na hindi nila ako gusto para sa kanilang anak. Kaya kailangan kong magkulong na muna sa bahay para makapag-isip. Tahimik na tahimik sa rest house nang ako ay makauwi doon. Wala man lang akong naririnig na ingay sa loob. Palatanda ang naroon ang aking mga kaibigan. Alam kong hindi sila umalis dahil nasa garahe ang kotse. Bukas din ang bintana sa salas at kusina. Kaya alam kong nasa loob sila. Baka marahil ay nagluluto o kumakain sa loob. Kaagad akong lumapit sa nakaawang na mendor para mas lawakan pang pagbukas nito. Kinilabutan ako nang may malangap akong isang kakaibang amoy na malansa at nabubulok. Kaya kaagad kong nilakihan ang pagbubukas ng pinto. Napatda ako ng tumambad sa aking harapan. Ang nakahandos ay na sina Sasha at Ami. Wala nang mga buhay. Wakwak ang tiyan. At nawawala ang mga lamang loob
Nanginginig na napaluhod ako. Hindi makapaniwalang napatitig sa dalaw kong kaibigan na kahapon lang ay buhay at nakangiti pa sa akin. Sa paanong dahilan sila naging ganito? Gayong maayos namin silang iniwanan kahapon. Tahimik akong umiyak at umagulgol. Hindi ko kayang magsisigaw dahil sa takot na baka may mapadaan sa kalsada at mapagbintangan pa ako. Tulero ako at hindi ko alam kung ano ba ang nasa isip ko ng mga sandaling iyon. Pero matindi ang takot ko dahil sa napagtanto. Patay na ang aking mga kaibigan. Wala na sila at mukhang hindi normal na tao ang pumatay sa kanila. Sasha, Ami, sino ang may gawa nito sa inyo? Sino? Isang malutong na halakhak ang narinig ko mula sa kung saan. Tila ba tinutudyo ako at sinasadyang sindakin. Napalingon ako sa aking likuran at nalingonan ko sina Aling Nele at ang kanyang kasama noong isang gabi. Baka sa kanilang mukhang matinding pagnanais na ako ay malantakan na. Pero nagulat ako ng iba ang nanulas sa kanyang bibig. Nagbalik ang ating alay. Ngayon, ako na mismong magdadala sa iyo sa aming Panginoon. Nanlaki ang mga mata ko na makita ko sina Aling Nele. Kay gaya nung una nila akong makita, bakas pa din ng pagkabagsik ang kanilang mga mukha. Pagkasabik na ako ay kanilang balantakan. Kahit nakaupo sa sahig ay nagmamadali akong umatras. Lumayo kayo sa akin. Lumayo kayo sa akin. Nakangising lumapit sa akin si Aling Nele. Wala ka ng tagapagtanggol ngayon. Iniwan mo ang kasintahan mo sa aming tahanan. Naghalakhakan ng dalawang aswang. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at ipinakita sa akin ang pagtaas ng kanilang mga kuko. Habang ipinakikita nila ito ay atras naman ako ng atras hanggang sa makarating ako sa nagkakagulong kusina. Natagpuan ko ang isang kutsilyo na nakahalo na sa mga nakakalat na plato at mga kagamitan sa sahig. Mabilisan ko na itong dinampot at nandilisik ang mga matang hinarap sina Aling Nele. Huwag ninyong susubukang lumapit kung ayaw ninyong masaktan. Baka kapag nakalimot ako ay maibaon ko ang kutsilyong ito sa masisiba ninyong bibig. Nanginginig kong wika habang nakaumang sa kanila ang hawak kong kutsilyo. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Nangalit ang mga bagang na humarap sa akin ang matandang aswang at malakas akong binigwasan sa muka. Aminado ako, hindi ko napagandaan ang ginawa niyang pagsugod. Kaya medyo nahilo ako. Isa pa ay malakas ang taglay na kakayahan ng aswang na magbuhat ng kamay. Dahil sila ay may taglay na hiwaga na tanging sila lang ang nakakaalam. Napaiyak ako sa sakit nang magdugo ang aking labi. Bumalya din ako sa dingding at sapo ang aking mukha. Habang nakatitig ako sa kanila ay naging dalawa na ang itsura nila sa aking paningin. Tila ba dahan-dahan na akong nahihilo hanggang sa nararamdaman kong may paparating Aling Nele. Kailangan nating magtago at igapos ang babaeng iyan. Impit akong napasigaw na ang hilahin nila ako at walang habas na itinago sa basement. Nakagapos ang aking mga kamay at may busal ako sa aking bibig. Kaya naman hindi ko magawang magtawag ng tulong. Lara! Lara! Naririnig kong sigaw mula sa labas. Si Sed. Nariyan si Sed at tinatawag ako.
Umiyak ako at sinubukang lumika ng ingay. Ngunit sadyang napakahirap gawin ito. Dahil maliban sa nasa loob ako ng basement ay inilagay pa ako ng 2 aswang sa loob ng baol. Nararamdaman kong hindi nag-iisa si Sid. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Margarita. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng takot. Bakit ba kasi kailangan ninyo siyang takutin? Dahil sa ginawa ninyo ay ayaw ko na kayong makasama pa bilang pamilya. Hindi ninyo siya dapat itinaboy palayo. Pero kuya, panggulo lang ang babaeng iyon sa ating lahi. Kapag pinakasalan mo siya, alam nating lahat na hindi na natin hahayaang magkita pa tayo. Alam natin na kapag nahaluan na ng dugo mo ng isang normal na tao, hindi na tayo kailanman magiging magkadugo. Kami ay ituturing mo ng kalaban. Hindi mo na kami igagalang pa. At mas lalong ahantong na tayo sa puntong kailangan nating maglalaban-laban para mabuhay. Pero si Lara ang buhay ko. Naiintindihan mo ba, Margarita? Kailangan natin siyang hanapin bago pa iharap ni Aling Nele ang aking kasintahan sa nanay natin. Alam kong matagal akong naging mabuting kapatid sa iyo. Sinusuportahan ko ang lahat ng gusto mo. Sana naman sa pagkakataong ito, hayaan mo na akong maging masaya. Palayain ninyo ako. Kahit hindi ko nakikita ang nagiging reaksyon ni Seday, alam kong labis-labis ang kanyang pagmamakawa. Makailang beses ding nagtalo ang magkapatid hanggang sa kalaunan. Hindi ko na narinig pa ang kanilang mga boses. Mukhang umalis na sila. Nagbukas namang bigla ang baol na kinalalagyan ko at dumungaw kaagad si Aling Nele na may nakakariramarim ng ngisi. Wala na sila. Umalis na ang tagapagligtas mo. Nagalakhaka ng mga aswang at mabaliw-baliw na nag-apiran pa kasama ang kanyang pulpul na alalay. Hindi ako nakapagsalita pero sanlaks ang kilabot ang aking nadarama habang pinakikiramdaman ang pwedeng mangyari sa akin. Nasa piling ako ng mga salbahing aswang at wala akong kawala sa kanila. Alam ko yon. Dahil may mga bagay na kahirap lusutan. Kagaya na lang ng pagkakagapos nila sa akin habang nakatago dito sa loob ng baol. Pawis na ako at nanlilimahid sa dugo. Walang kaalam-alam si Sid na nasa loob kami at may nangyari ng masama kina Sasha at Ame. Dahil maging ang mga bangkay ng aking kaibigan ay tinago din nila sa basement para walang magduda. Mangiyak-ngiyak na nabaghan ako dahil sa aking sinapit. Hindi ko kayang lagpasan ang problemang ito. Kung sana hinayaan ko na lang si Margarita at ang kanyang ina nasaktan ako. Marahil naipagtanggol pa ako ng aking kasintahan. Pero ngayong malayo ako sa kanya, sigurado, ang kamatayan ko na lang ang makakasama ko. Umagulgol ako ng iyak ng tuluyan. Hindi ko na alam kung paano pakikilos ng tama. Sobrang nahihirapan na ako. Wala akong nagawa nang ilipat ako ng aswang kinagabihan. Nakapering ang aking mga mata. Kaya't hindi ko makita ang nasa paligid. Gayunpaman, alam kong maraming tao sa aming kinaroroonan. Dahil sari-sari ang boses. Napatungo ako. Hindi naman normal na tao ang narito kundi mga aswang. Kagaya ng mga nilalang na bumihag sa akin. Alam kong sila ang magdarasal sa kanilang Panginoon mamayang hating gabi. Nang sa ganon ay maialay na nila ang aking dugo at laman
para pagpiestahan. Mapait akong napangiti. Hindi ko alam kung saan banda ako nagkamali at bakit humantong ako sa ganito. Kung kasalanan man ang magmahal ng isang aswang, hindi ko ito mapagsisisihan. Ginusto ko ang mga nangyari sa akin maliban sa kamatayan kong ito. Alam kong ikalulungkot ni Sid ang gusto ang magiging kamatayan ko. Bahagi akong nasilaw ng tanggalin ni na Aling Nele ang mga pering ko sa mata. Nagliliwanag ang sulok sa paligid. Ang mga taong naroroon ay nagsinghapan at namanghanang makita ako. Oo, iyon ang nakikita ko sa kanilang mga mukha. Kaya naman sobrang kinakabahan ako. Hindi pa nagsisimula ang seremonyas nila ay gusto na nila akong lantakan. Kaya naman habang humahakbang papalapit sa akin ang mga utos ang aswang ni Aling Nele, ay panay naman ang pagmamakaawa ko. Ayoko pang mamatay. Hindi dahil sa takot ako sa kamatayan, kundi dahil marami pa akong gustong gawin sa buhay. Hindi ko pa nagagawa ang mga bagay na makakapagkompleto sa aking pagkatao. Kaya naman nang lapitan ako ng isang babaeng natatakpan ng kanyang buong muka, halos maglumuhod ako para magmakaawa. Ma'am, Binibini, pakiusap. Huwag ninyo akong hayaang masaktan. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi ko pa kayang harapin ang aking kamatayan. Hindi pa kami nagkikita ni Sid. Hindi ko pa nakakausap ang aking mga magulang. Kailangan ko silang makita bago ako mawala. Talagang mahal na mahal mo si Sid. Higit pa sa buhay ko, Binibini. Alam kong galit sa akin ang kanyang mga kapamilya, kapatid at ina. Pero may mga bagay naman kaming pwede na gawin para hindi na sila maglaban pa. Pwede naman naming makasama ang kanilang pamilya habang kasal kami ni Sid. Ngunit hindi ko na yata magagawa ang bagay na iyon. Kinamumuhian ako ng pamilya ng aking minamahal. Kung ang kamatayan ko ang magpapagising sa kanila sa katotohanan, kaya natatakot ako ay tatanggapin ko. Ang mahalaga, malaman lang nila na hindi lahat ng tao ay masama. May iilan din sa amin ang mabuti at wagas kong magmahal. Hindi ko alam kung ano ang naging reaksyon ng babae dahil nakatakip ang kanyang mukha. Gayunpaman, nakikita ko ang kanyang mga mata, ang paghanga na nararamdaman kong nakaukol para sa akin. Nabigla na lang ako nang biglang hinawi niyang balabal sa kanyang ulo. Kaya nagtatitigan kaming dalawa. Nagulat ako nang makilala ang babae. Si Margarita. Margarita? Humihingi ako ng paumanin sa ginawa naming pananakot ni ina. Buong akala namin ay maitataboy namin ang pagmamahal na iniuukol ni Kuya sa iyo. Kagaya ng pagtataboy din namin sa iyo. Ngunit nagkamali kami. Si ina ang nagpautos sa akin na hanapin ka. Alam kong hawak ka ni Aling Nele kaya huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol kita laban sa kanya. Ginagawa ni Aling Nele ang mga bagay ni ito dahil naniniwala siyang kapag may nadala siyang isang berhen na babae sa aming tahanan, ay magagawa na niyang palitan ang aking ina sa posisyon nito bilang pinuno ng mga aswang. Ngayong gabi, si Aling Nele ang papatawan natin ng parusa. Gagawin natin ang lahat para hindi na siya makapaminsala. Base din sa aking pag-iimbestiga, maraming beses na pala itong ginagawa ni Aling Nele. Mag-aalay siya ng berhen para ipalit siya ng aming anito sa pwesto ni nanay.
Pero hindi siya nagtagumpay lalo na't sa 7 beses siyang nakapagdala ng alay ay hindi naman birhen ang mga ito at sinusuka lang ng aming anito. Ayon pa rito, kapag nabigo si Nelly ngayon ay papapatawan na siya ng parusang kamatayan. Mahabang paliwanag ni Margarita. Niyakapan niya ako at hinawakan ng mariin ang aking braso. Kagaya ng taglay niyang kakayahan. Habang nagbabago siya ng anyo ay dahan-dahan na natatakot sa kanya ang mga aswang na may mas mababang antas kesa sa kanya. Tila ba siya ay iniiwasang makalaban. Ngunit nakapagdesisyon na si Margarita. Ate Lara, magtago ka. Sigaw niya at sa isang iglap. Nakita kong may mga nilalang nang nakadagan sa kanya. Nakita ko ng kalabanin niya ang kaninang mga aswang na umaatras sa kanya. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon na abala ang lahat. Nagtago ako sa isang mayabong na halamanan. Hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Lalo na't natatanaw kong dumating na si Aling Nele sa lugar kung saan kami dapat tatakas ni Margarita. Nagkagilap ako ng mga bagay na pwede kong ipanlaban sa mga aswang. Kahit na nanginginig ang mga tuhod ko sa tindi ng nararamdaman kong takot, wala akong nakuha. Kahit na nasa tabi ko lang naman ang mga sanga at bato. Nang malapit na si Aling Nele sa batuhan ay hindi ko na hinintay na hawiin ni Aling Nele ang halamanan. Ako na mismo ang tumulak ng marahas sa pinto na siyang naging dahilan ng pagkasadlak nito sa lupa. Wala na akong ibang pagpipilian, kundi ang lumaban. Hayop ka, Aling Nele. Wala kang kasing sama. Umaatungal kong sigaw. Tila nabigla naman si Aling Nele sa ginawa ko. Marahil hindi niya inaasahan na ako ang tutulak sa kanya sa pagkakataong ito. Hindi kagad dito nakatayo. Kaya naman dali-dali akong dumampot ng isang bato na may katamtamang bigat at saka ibinato sa ulo niya. Pagkatapos ay sinugod ko si Aling Nele at saka iniunday ang nadampot kong dingsanga na may pinatulis na dulo. Pero mabilis itong nakailag at tinabig ang sanga na hawak ko. Kasunod noon ay maras niya akong hinawakan sa leeg. Halos bumao na ang mga kuko nito sa aking balat. Nakaramdam ako ng hapde at paninikip ng paghinga dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Aling Nele. Ilang sandali pa at tuluyan nang umagos ang dugo mula sa aking leeg. Hindi pa siya nakontento at itinaas niya ako sa ere na para bang isang napakagaang manika. Doon ko na napansin na may kahabaan ng mga kamay nito kumpara sa akin. Pinilit kong kumawala habang tinatanggal ang pagkakasakal sa aking leeg. Pero tila imposible iyon dahil sa lakas ng mga kamay ng matandang aswang. Demonyo ka. Kampo ng kadiliman. Sambit ko kahit nahihirapan na ako sa pagsasalita. Ngingisi-ngisi naman si Aling Nele sa akin. Nawaray nasisihan pa nang sabihin ko ito sa kanya. Matagal ko nang alam ang bagay na iyan. Demonyo talaga ako. Malas mo lang at nahuli kita. Masyado ka kasing pakialamera eh. Ayoko pa naman sa lahat ay ang hinahadlangan ang lahat ng gusto kong mangyari. At sa ayaw at sa gusto mo ay magiging alay ka at magiging katapusan na ng iyong pinakamamahal na si Zed. Isasaksak na sana niya sa akin ang kanyang matutulis na kuko nang may humampas na isang may kahabaang buntot pagi sa kanyang likuran. Napaatungal si Aling Nele sa sakit.
Habang nagsisigaw siya ay nakikita ko ang paglalabasan ng mga litid niya sa leeg, maging sa kanyang noo. Animoy nagbabago na din ang kanyang anyo. Mula sa isang normal na aswang at animoy nalulusaw na siya sa kanyang pagiging isang masamang nilalang. Napagtanto kong ang may gawa niyon sa kanya ay ang ama ni Seth, habang katuwang nito ang ina nila ni Margarita. Hayop ka, Nili. Hayop ka, Nili. Masahol ka pa sa isang aswang. Kahit na may dugo kong nananalaytay sa dugo mo, hindi ko magawang matuwa sa iyo. Wala kang karapatang sirain ang pamilya ko o ang buhay ng mga anak ko. Mamamatay ka ngayon. Sa isang iglap, nakita kong naging mabangis pa sa tegre ang mama ni Seth at Margarita. Nasaksihan ko kung paano niya ginutay-gutay ang katawan ni Aling Nele. Umiyak man ang matanda at magmakaawa. Alam naming huli na ang lahat para sa kanya. Nagsisigaw si Aling Nele ng butasin ng mabangis na asong ang kanyang dibdib at tanggalan ng lamang loob. Nagpumigla siya at nagwala. Ngunit kahit ano pa ang gawin niya, hindi na siya mabubuhay pa. Kahit nagagawa niyang magwala sa kabila ng katotohanan na naihiwalay na sa kanya ang kanyang puso at atay. Aswang pa din naman siya na may kakayahan. Ngunit nagulat kaming lahat nang makitang kumuha ng langis ang ama ni Seth at ibinuhos ito sa puso. Tsaka walang babalang sinilaban gamit ang apoy na nasa sulok. Gayon na lang ang pagsisigaw ni Aling Nele. Sa ritual na iyon, kahit kailan ay hindi na siya mabubuhay o sasanib man lang sa ibang katawan, sapagkat ang kanyang lamang loob ay naging abo na ng tuluyan. Wala nang magagawang kung sino mang magnanais na buhayin siya. Nanghihinang napadaos-dos pa upo ako sa lupa. Siya namang pagdating ni Sid, humahangos at bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Lara, kaagad niya akong niyakap, kaya nag-iyakan kaming dalawa. Sid, wala na sina Sasha at Ami. Pinatay sila ni Aling Nele at ng mga alipores niya. Wala na sila. Umiiyak kong sumbong sa kanya na ginantihan naman niya ng mahigpit na yakap. Alam kong nalulungkot siya para sa akin. Gayon din naman ako para sa aking mga kaibigan. Pero hindi ko inasahang dadamayan ako ng kanyang pamilya. At ipinakita sa akin ang taos-puso nilang pakikiramay. Muling sumapit ang umaga nang wala nang nangyari pa sa aking masama. Idineklara ng mama at papa ni Seth at Margarita na ako ay magiging kasapi na ng kanilang pamilya. Sa araw ng aming kasal, iminungkahi ko sa kanila na magkasundo na ang mga aswang at tao. Natutuwa akong sabihing nagtagumpay ako. Sa ngayon, magkasama pa din kami ni Seth at naninirahan sa bahay nila dito sa gitna ng kagubatan. Maayos at walang gulo. Ang mga magulang naman niya ay niyakap na ang parehong albularyo at tao. Kung saan ang mama nila ay nag-aaral manggamot para maging isang mananambal. Samantalang ang kanyang ama naman ay sinasanay si Margarita na iwala sa kanyang sistema ang pagkain ng tao. Aswang pa din naman sila. Pero pinag-aaralan na nilang kumain ng mga patay na hayop na lamang. At unti-unti nang sinasanay ang sarili na lutuin ito bago kainin. Hindi man ako nakapagpakita sa aking mga magulang. Palagi naman akong naghahanap ng paraan para maipaalam sa kanila na ako ay ligtas at masaya nang namumuhay kasama ang aking asawa. Hindi ko pinagsisihan na naikasal ako sa isang aswang. At hanggang dito na lang po ang kwento kong ito.
Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at comment. Ingat palagi. Alright. Huwag kalimutan magkape.